Magandang araw sa inyo mga kabutingting. Ngayon po naman ang content natin ay tungkol sa mga smart TV na walang 3.5 na output ng audio para magamit natin sa mga ating mga video okay. Halimbawa, pagka gusto mong kumanta sa YouTube, yung TV lang ang wala kang mikropono na o wala kang magamit na mga equipment na home entertainment o mga amplifier na malalakas para medyo masarap naman kumanta. Hindi mo malaman dahil wala kang output na 3.5 jack. So, samahan niyo po ko para may paliwanag natin anong pwedeng option nating magawa sa mga ganitong klaseng smart TV na magagamit natin sa mga video okay. Butingting, ito po yung gagamitin natin na digital audio converter, no? Kaya mapapansin nyo po, sa likod niya, meron siyang SPDIF. Itong SPDIF na to, abbreviation lang po yan ng Sony Philip Digital Interface. Yan po. Yan. Sa iba po, sa ibang mga device, ang nakalagay dito optical lang, kaya digital output. Ito pong Toslink, yan po ang mga tawag sa kanya. Ito po ay naimbento ng mga early 80s po, itong Toslink na to o fiber optic cable na to. Kasi ito po ay maganda ring magamit dahil ito po ay immune po to sa mga interference po, no, saka mga ground loops. Kaya lang, ang problema lang po dito, yung kable nito ay nagtatransmit po ng light, hindi balikuin dahil hindi na makaka-continuous yung kanyang ilaw, so mapuputol. Yan ang problema dyan pagka nabali po yung cable niya. Sa mga fiber optic cable kasi ang ginagamit dito sa mga SPDIF na Toslink. So ito pong nabili ko sa Lazada na to, meron po siyang DC 5 volts na pwede niyo pong may kasama siyang ganito na cable. Tapos ikakabit niyo yung kabila, ito, yung jack na to sa diyan. Tapos yung kabila niya pwede po sa mga cellphone. Yan. Sa cellphone po pwede niyo siyang gamitin yung mga pang cellphone po. Kasi 5 volts naman po yung mga cellphone eh. Tapos pagka naman yung sa output naman, ayan, pwede po kayong gumamit ng 3.5 jack papunta sa inyong mga amplifier, no? Pwede yung gamitin sa inyong mga amplifier. Kaya itong RCA, left and right, pwede yung sa inyong mga mixer o amplifier man, home theater, integrated amplifier. Depende po sa ginagamit sa bahay para pagka magbibideo okay kayo. Yan po ang gagamitin nyo. So ito na sa mga online shop tulad ng mga Lazada, Shopee, mabibili niyo po to ng mga siguro kulang 200 po ang presyo nitong gantong device, no. Ito po. Samahan niyo po ako kung paano natin to ikakabit sa ating mga smart TV. Pero mostly naman po ito lang SPDIF niya o itong digital out. Meron din po sa likod niyan na cable. So, yung digital output ng ating TV, dito nyo ikakabit yung cable na yon, itong fiber optic cable, dito sa SPDIF, sa digital output naman ng inyong smart TV, ang connection yan. Tapos, ito naman po sa inyong mga cellphone na 5 volts connection yan. Sige po, tara po, samahan nyo po ako. Ito po, naikabit na natin tong fiber optic cable nya, no? So, pagka bagong bilhin nyo po to, meron pong nakabalot na plastic dito na parang rubber, no? Na dito. Kasi, pagka hindi nyo tinanggal, hindi nyo may papasok doon sa smart TV at dyan sa ating Toslink. Hindi nyo siya may kakabit, no? Sa ating digital audio converter sa sport ng SPDIF. Hindi nyo makakabit siya. So, tanggalin nyo muna yung nakakalagay dito na rubber para bago nyo maipasok. Ma'am, pakihawak nga, ma'am. Pakihawak na saglit. Lapit ka lang konti rito para makikita yung
Yan, baba mo lang dyan sa may ano. So, ito kakabit po natin, ano. Yan. Dito sa kanyang port ng SPDIF. Yan. So, nakakabit na. Tapos, yung kabilang dulo niyan, kakabit lang natin sa mga cellphone. Cellphone po. So, yan po, no. Nag-power on na siya, no. Kaya ang indicator na mayroon na siyang power. So, ginamit lang natin itong 5 volts na charger ng cellphone, tapos nakakabit dito sa kanyang power supply na port 5 volts. Yan. So nakakabit na yung ating fiber optic cable na dito sa kanyang SPDIF sa digital output. Sa likod ng ating TV, digital pwedeng nakalagay diyan, digital output, pwedeng SPDIF, yung Sony Philips digital interface, pwedeng nakalagay din sa ating mga TV ay optical. So ganun po. Ganito po yung itsura niya sa likod. Ganyan. Yan po. Yan po. Yung SPDIF na yan. Yan. Ganyan po ang port niya. Yan. Yan. So, ikakabit naman natin ang ating ito may 3.5 jack na ako dito sa mixer. Ito po sa mixer. Nakakabit na. Yan. So, yan. Nakakabit na siya, no? Ito yung dulo. Kakabit ka dito sa may pinaka dito sa kanyang headphone 3.5. Dali lang po. Yan. Nakakabit na. Tapos buksan lang natin yung buksan natin ang TV. Ako po na experience ko pagka nanonood ako ng sa YouTube, walang problema pagka hindi mo i-configure yung setting ng TV nyo. Pero mostly pinaka-safe na yung setting nating TV natin. Ito example po, no. Punta lang po kayo sa setting. Yan. Tapos punta po kayo sa sound o sa audio man, ya. Tapos hanapin nyo po yung SPDIF. Ayan, no. SPDIF po yan, no. Yan. Diyan po sa SPDIF, yan. Sa SPDIF na yan, makikita nyo po, doon po kayo pumunta sa PCM. Yan po. Yung PCM po, na option. Yan, yung PCM. Yan po yung option na tutunog po yung YouTube nyo para sa video okay. At tutunog din yung inyong Netflix pag nanonood kayo na gusto nyo maganda yung sounds nakapasok sa inyong mga home theater na audio na surround 5.1 surround, ganun. Para mas maganda yung tunog. So, PCM po yung piliin nyo. Tapos exit nyo lang po. Exit. Yan. Testing na po natin. Halimbawa po sa YouTube Ayan po. Ayan. Kahit ano po yan. So, susundin po natin. Bababa ko lang yung volume ng TV. So patay na yung volume ng TV, no? Life comes at you Tapos, fast. If you're brave yan na po enough, yung pinaka-audio try niya. right back at it. Brave the big city or the great outdoors. Brave the carpool or the extra cargo. Brave the unexpected with Honda Sensei. Brave the long So halimbawa pong nakapasok na po yan. Nakapasok na po yan sa natin, sa sound system natin. So pag magkakantahan po kayo, okay na po. Testing para sa video okay. Hey lovers. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at tuwing mag-istan na ang pag-ibig mo. Really sure I can just kiss you to be never. I
So mga kabutingting, maraming salamat po sa panonood. Ganyan lang po yung yung sistema para magkabit ng mga digital audio interface na 'yan. O Toslink na tinatawag para magkaroon tayo ng mas magandang sound sa pagka tayo kakanta sa YouTube ng mga video okay natin.